Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating pong talakayan dito sa Tony Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking pong bagong YouTube channel na ito, Attorney Enzo Bunyog, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakaka-follow sa aking Informador meta page, follow na po kayo. Mga kabunyog, itong mga bago kong social media platforms, yung mga naghahanap ng medyo mahaba-habang talakayan, kasi ang sabi ng iba, attorney, patapos ka na kaagad. Ha? Haba-habaan mo naman talakayan nyo. O, dito po. Itong mga talakayan ko dito, mahaba ito. Tulad ngayon, 3 topics ang i-discuss ko. Una, tinawagan inamin mismo ni Ombudsman Boying Rimulya na tumawag sa kanya si dating Speaker Martin Romualdez. Tungkol po yan tungkol sa problema niya tungkol sa di umano'y sangkot siya sa anomalya sa flood control. Tumawag sa kanya si dating Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Rimulya. Pangalawa, sinabi ng dating tagapagsalita na si Attorney Barry Gutierrez, sinabi niya at dating tagapagsalita ni dating VP Leni na imposible na. Wala nang kakampings 2.0. Ibig sabihin, hindi na mangyayaring tatakbo si Leni sa pagka-presidente. Yun ang tingin ni Attorney Barry Gutierrez. Bakit? Paliwanag natin mamaya. Ang huling topic natin, itong si Robin Hood Padilla, nag-i-sponsor siya ng batas, anti-troll, anti-fake news. Mayroon siyang panukalang batas sa Senado. Kaya lang, siya mismo nagpo-promote nag-present ng isang fake news. Huling-huli itong si Robin Hood Padilla. Anyway, pag-usapan natin mga kabunyog, mga kababayan. Dito muna tayo sa mga kabunyog. Tinawagan ni dating Speaker Martin Romualdez, Ombudsman Boying Rimulya, mga kabunyog, tungkol mismo sa 'di ba nasasangkot ngayon sa anomalya sa flood control itong si Romualdez. Nirekomenda mismo ng ICI at ng DPWH na kasuhan kasama ni Saldico. Nirekomenda ng ICI at DPWH kasuhan si Romualdez. Kaya talaga, medyo problemado si Romualdez. Siya rin ang dahil bumaliktad na si Saldico sa mga live videos nito, binabanggit niya talaga si Romualdez. Kaya syempre, pinipilit ni Romualdez na wag siyang madawit diyan kasi malaking problema 'yan. Sa katunayan, kaya siya napuwersa o napilitang mag-resign bilang Speaker ng Kamara at palitan ni Speaker Butchie dahil nga din diyan sa anomalya sa flood control. Talagang tinamaan si Romualdez niyan. Nasakripisyo ang kanyang kapangyarihang posisyon na Speaker ng Kamara dahil nga sa pagkakadawit niya sa anomalya na yan. Kaya pilit niyang nililigtas ang sarili niya, pilit niyang nililinis ang pangalan niya na hindi siya involved diyan. Kaya talagang hangga't kung anumang magagawa niya, gagawin niya. Tulad ng pagkausap kay Ombudsman Boying Rimulya. Alam naman natin na Ombudsman Boying Rimulya, Brad ni fraternity Brad. Sa UP kasi, tsaka sa mga law schools, kapag mga Brad mo sa mga law fraternities, iba yan. Para talagang totoong Brad yan, totoong magkakapatid yan. Ang level ng pagsasamahan, dadamayan malalim kasi fraternity Brad sila. Graduate kasi ng UP Law si Boying Rimulya. Graduate din ng UP Law si Martin Romualdez. Nauna yata si Boying, pero inabutan niya pa si Boying Rimulya. Kaya nung sumali siya sa fraternity nila sa law school, UP College of Law, nagpang-abot sila. Kaya sabi ni Boying, tumawag sa kanya si Martin Romualdez, pero tinawagan daw siya, hindi pa siya nakakaupo bilang hindi pa siya nakakapanumpa. Siyempre,
kung nakapanumpa na siyang ombudsman, medyo unethical 'yun. Medyo unethical 'yun, ini-issue-han na nga siyang, tagapagtanggol siya, protector siya ni Martin Romualdez dahil kabrad niya nga. Tapos kung, tatanggapin niya pa ang tawag nito, aaminin niyang tinawagan siya nito, medyo hindi maganda ang dating. Pero inamin ni Ombudsman Boying Rimulya na bago siya nakapanumpa bilang ombudsman, tumawag sa kanya si Martin Romualdez. Pinapaliwanag yung side niya tungkol nga diyan sa pagkakadawit ng pangalan niya sa anomalya sa flood control. Pinapaliwanag daw sa kanya na kung anong nasabi niya, hindi siya involved diyan, willing siyang mag-cooperate at willing siyang sagutin ang mga issue sa kanya. Oh, yun lang naman, yun daw ang pinaabot sa kanya ni dating Speaker Martin Romualdez. Pinapaliwanag sa kanya na hindi siya involved. Kaya sabi naman ni Ombudsman Boying Rimulya, sinagot niya naman ang tawag, pero siyempre hindi naman nila pinag-usapan na palibrehin ito, iligtas ito. Wala namang gano'n. Wala namang gano'n. Anyway, ah, dahil sinabi na 'yan ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Boying, dapat talaga ipakita niya sa taong bayan na hindi siya naiimpluwensya ng mga pagiging fraternity brad nila na 'yan. Hindi hindi rin siya dapat maimpluwensya na, magkakasama sila sa administrasyon. Oh, dapat talagang kung may ebidensya, kasuhan niya si Martin Romualdez. Dapat ipakita niya 'yan kasi kapag sa kabila ng may mga ebidensya, hindi niya tuluyan na kasuhan si Romualdez, iisipin ng tao, eh, 'di ba tinawagan kami team ka? 'Di ba sinabi mo, inamin mo naman na tinawagan ka o baka naman kaya mo hindi kinakasuhan kahit may mga ebidensya dahil, kabrad mo nga sa fraternity at kinausap ka bago ka na umupo bilang ombudsman. Ano 'yun, medyo yung, yung pagsabi na 'yun ni, Boying Rimulya na tinawagan siya at kinausap siya, medyo maganda rin 'yun dahil nagiging honest siya, nagiging bukas siya. Pero kung sa bandang huli, palibrihin talaga si Martin Romualdez sa kabila ng maraming mga ebidensya, medyo alanganin 'yan sa part ni Ombudsman Boying. Kasi brad niya nga talaga sa frat at sinabi niyang tinawagan siya. Ah, ah, kung wala namang ebidensya, 'yun, may rason siya. Sabihin niya, "Walang ebidensya, wala tayong magagawa." O pero kung halimbawa lang, umuwi dito sa Pilipinas na si Saldico. Tapos i-present talaga ang mga ebidensya laban kay Martin Romualdez. At tambak talaga, medyo may probable cause talaga. Tsaka tambak ang ebidensya na ipapakita laban kay Romualdez tapos hindi niya kasuhan, medyo hindi maganda yan sa part ni Ombudsman Boying. Anyway, ang isang bagay nga tulad ng nasabi natin, maganda naman at honest siya. Ang ibig din siguro ang maganda rin niya nagpapakita wala siyang planong protektahan si Romualdez. Kasi kung may plano siyang protektahan ito, hindi niya sasabihin 'yun sa publiko, 'di ba? Parang, the fact na sinabi niya sa publiko at binukas niya 'yan, ibig sabihin wala siyang tinatago. Kasi kung plano talaga na protektahan niya si Martin Romualdez, hindi niya sasabihin 'yun na nag-usap sila, na kinausap siya. Kasi kung sa bandang huli talaga namang papalibrihin niya si Romualdez, mahirap yung sinabi niya na yun, binukas niya yun sa publiko. Kaya sa isang banda naniniwala ako, mukhang wala namang plano si Ombudsman Boying na palibrihin o protektahan si Romualdez. Kasi kung may plano man siyang protektahan, hindi niya isasabihin yun na nag-usap sila. Hindi niya sasabihin yun na kinausap siya. The fact na naging open siya, bukas siya, ibig sabihin yan, transparent siya. Ibig sabihin yan, hindi niya poprotektahan si Martin Romualdez. Anyway, so abangan natin ang mga susunod na kabanata. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Itong si dating Vice President Leni Robredo, nung nakaraang araw, galing na mismo kay dating VP Leni na kung siya ang tatanungin, hindi na. Kasi tinanong siya ng isang Bicolanong journalist, si Dindo Balares. Sabi niya, tinanong siya ni Dindo Balares kung tatakbo pa ba sa pagka-presidente sa 2028. Kinote ni Dindo Balares, si dating Vice President Leni Robredo, sinabi niya na hindi siya. Wala na siyang plano. Kung siya ang tatanungin,
Para sa kanya wala na, ayaw niya na sa national position. Sabi niya napakarami niyang ginagawa sa local bilang mayor ng Naga City sa ngayon at, ang gulo na daw sa taas, eh, ayaw niya ng, ayaw niya ng makisawsaw pa diyan. 'Yun ang sabi ni dating Vice President Leni Robredo. O ngayon biglang nag-react naman diyan si, Senador Kiko Pangilinan. Sabi ni Senador Kiko Pangilinan, ah, dapat pakiusapan si dating VP Leni na na 'wag siyang mag-decide muna ng gano'n. 'Wag muna siyang magdesisyon ng sarado na hindi na siya tatakbo. Kaya nakiusap si Kiko Pangilinan sa mga kakampings, dilawan, posisyon at tulungan na kausapin si Leni para hindi ito sarado. Dapat, dapat maging bukas pa rin siya sa ideya na tatakbo kasi marami pa rin namang supporter si Leni. Siya pa rin naman ang tinitingnan ng pinakamalakas na pambato ng oposisyon. Kaya kaya kumbaga marami pa rin ang naniniwala sa kanya. Maraming naniniwala na siya pa rin ang pinakamalakas na pwedeng panlaban. Totoo nandiyan si Senadora Risa, pero si Senadora Risa naman ang sabi niya kung tatakbo si Leni, hindi siya tatakbo, eh. Out of respect kay Leni. Saka alam naman na ni Risa na mas malakas si Leni. Anyway, ah, ang reaksyon ngayon ni Attorney Barry Gutierrez, si Attorney Barry Gutierrez akbayan 'yan. Pero official na tagapagsalita 'yan, spokesperson ni dating Vice President Leni Robredo nung Vice President siya, Attorney Barry Gutierrez. Ngayon, sabi ni Attorney Barry Gutierrez, imposible na si dating VP Leni na tumakbo pang presidente, sabi niya. 'Yun ang pagtingin ni Attorney Barry Gutierrez. Kasi sabi niya, sa tingin niya kay Leni ngayon nag-i-enjoy na, masaya na siya sa pagiging mayor ng Naga at unang term niya pa lang ito. So tatapusin pa niyan ang 3 term, sabi niya. Tatapusin 'yan. Kasi makikita mo naman sa mga ginagawa ngayon ni, dating VP Leni, mayor na ng Naga. Ang gaganda ng mga programa niya sa Naga at nag-i-enjoy siya na yung mga gusto niyang programa nagagawa niya, naipapatupad niya. Kaya sabi ni Barry Gutierrez, Attorney Gutierrez, wala na, sa tingin niya imposible na yung, maulit pa yung, Kakampings 2.0 na si Leni ang tatakbo. Hindi na kasi mas nakikita niya tatapusin ng dating VP Leni Robredo ang 3 terms niya. At unang term niya pa lang ito. Kaya siyempre itong si dating spokesperson ni VP Leni na si Attorney Barry, kilala niya si Leni kasi matagal silang nagsama, eh. Alam niya yung takbo ng pag-iisip nito. Kaya naniniwala siya, sabi ni Attorney Barry Gutierrez, wala na yun. Yung mga nagtutulak na tumakbo pa si Leni, hindi na yan. Wala na. Imposible na yan na mangyari. Nauobserbahan niya si Leni ngayon na grabe ang atensyon, grabe ang focus, nag-i-enjoy siyang sobra sa kanyang pagiging mayor. Kaya tatapusin niya ang 3 terms niyan. Yan ang fearless forecast ni Attorney Barry Gutierrez. Ewan natin kung kung malalaman natin yan. Pero si Barry Gutierrez din kasi, siyempre, ang bias niya, akbayan siya, siyempre, gusto niya si Risa. Gusto niya si Risa. Pero maraming mga supporters ng Kakampings, Leni pa rin, eh. At mayroon ding mga supporters ng Kakamping na kung hindi tatakbo si Leni, Bam Aquino sila. Or may iba pa nga, Kiko Pangilinan. Kaya, actually, sa totoo lang, dapat talaga makapag-decide ang oposisyon sa pinakamaaga. Dapat mga next year, maagang bahagi ng 2026, makapag-decide na ang oposisyon. Si Senadora Risa Hontiveros nagsabi na, tatakbo siya. Kung hindi tatakbo si Leni o kung walang oposisyon tatakbo, willing siya na tumakbo. Kaya lang, siyempre, kung tatakbo si Leni, mag-giveaway yan si Risa. Kaya lang, mayroon namang mga kakampings at dilawan, kung si VP Leni daw hindi tatakbo, Bam Aquino sila. Bam Aquino sila. Kaya wala pang pinagkakaisang desisyon ang posisyon. Kasama na ang mga kakampings at dilawan. Pero kailangan ma-resolve yan. Sino ba talaga? Dapat isa lang.
Kapag hindi tumakbo si Leni, kung si Risa, hindi pwedeng may Bam, may Risa. Hindi pwede. Dapat ma-resolve yan ng oposisyon, ng mga kakampings. Ang makaka-resolve niyan si Leni Robredo. Kasi si Leni Robredo pa rin naman ang kinikilalang rene-recognize siya ni Bam, rene-recognize siya ni Kiko, rene-recognize ni Laila, rene-recognize ni Risa. Si VP Leni pa rin yan. Kaya pag nagsabi si VP Leni yung ganito, ganyan, susunod din naman ang oposisyon diyan. At least sa sa level ng Akbayan, Liberal, Tindig Pilipinas, yung mga grupong identified sa kakampings. Mag-aano yan, kung anong sabihin ni Leni, susunod yan. Kung anong sasabihin ni Leni Robredo. Ako lang, yun yung nakikita ko dyan. Kaya, bagamat totoo, o malaki rin talaga ang posibilidad na hindi na tumakbo si Leni, tulad ng sinabi ni Atty. Barry, pero sa tingin ko, susuporta yan si Leni kung sino man ang pambato ng oposisyon. At kanino man yan, mag-Bam Aquino man yan, mag-Risa Hontiveros, suportado yan ni Leni. Kaya ang kailangan mismo, yung hanay mismo ng oposisyon, mag-decide din talaga, sino ba talaga? Hindi pwedeng mahati sa panahong ito. At kailangan mag-decide na ng maaga para makapaghanda rin ng maaga. Hindi tulad nung 2022, nung takbo ni Leni, si dating VP Leni kasi noon, nag-decide October na. October 2021, panahon na ng filing of candidacies. O imagine niyo, October 2021, filing of candidacies, tapos May 2022, eleksyon na. Masyado ng kapos. Masyado ng kapos sa preparations. Kaya talaga yon, medyo hindi na dapat maulit yung gano'n. Medyo mabuti na lang si Senadora Risa naghahanda talagang tumakbo. Kaya makikita natin si Senadora Risa talaga naghahanda. Kung hindi tumakbo si Leni, tatakbo siya. Yan yung pero na kay VP Leni talaga ang desisyon eh. Na kay VP Leni. Okay? Dito tayo sa last na topic natin, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito? Itong si Robin Hood Padilla, mga kabunyog, mga kababayan. Si Robin Hood Padilla nag-i-sponsor ngayon ng batas. Ang ini-sponsoran niyang batas ay anti-troll farm bill. At rin yan, kontra rin sa fake news, sa disinformation. Kaya lang, ang problema ngayon, may pinarinig siyang audio clip. Maiksi lang. Ang sabi niya, ang nagsasalita daw doon at nag-uusap ay si PCO, Palace Press Officer, PCO Undersecretary Claire Castro. Kausap daw yung dalawang vloggers ng DDS ay ng Marcos, ng administration. Kumbaga pinapagalitan ni Yusik Claire Castro doon sa audio. Kaya lang ang lumalabas, hindi naman pala si si Yusik Claire Castro. Hindi naman pala si Yusik Claire Castro 'yon. O di napahiya lang si Robin Padilla. Ayaw niya ng fake news pero siya mismo nag-present ng fake news. 'Di ba? Nakakahiya yung ganun. Nakakahiya yung ganun sa ginawa na yun ni Robin Hood Padilla. Kaya si Yusik Claire Castro galit sa ginawa ni Robin Padilla. Kasi siyempre sabi niya, hindi ako yun. Hindi ako yun. Napahiya si Robin. Nakakahiya naman talaga yon. Sasabihin mo, galit ka sa fake news. Ayaw mo ng fake news. Kaya nga nag-i-sponsor ka ng batas laban sa fake news. And yet, ang pinopromote mo, fake news. Yung pinipresent mong video, fake news. Tulad nito, ito yung conversation ni Sabi ni Robin Padilla, ang atin po bang ahensya at PCO ay naniniwala na dapat may troll ang gobyerno? Sabi ni Senator Loren Ligarda, I am told they do not have trolls. I am told they do not use government funds for fake news and trolls.
O sabi uli ni Senator Loren Ligarda, "If you have any proof, please tell me and I would be happy to call them out and prove that to them." Tapos may pinakita si Robin na may pinakita si Robin Hood Padilla na video. Nandun si video, audio clip. Yung problema, ang sabi nga ni Yusek Claire Castro, hindi siya 'yun. Hindi daw siya yung nandun sa na 'yon, sa audio clip na 'yon na pinaparinig ni Robin Hood Padilla. Kaya medyo napahiya si Robin do'n. Oh, ito, sabi ni Yusek Claire Castro, hindi siya 'yun. Kaya siya, sabi niya sana naman si Robin Padilla maging naman responsible enough. Nagalit na naman si Robin. Sabi ni Robin Padilla, "Chairman po ako ng Senate on Public Information and Mass Media. Trabaho ko po ang tanungin kayo na nasa public information, hindi akusahan. Kanya-kanya po tayong mandato. Kaya wag po ninyo akong paandaran ng mga pasakalin." Nagalit si Robin Hood Padilla. Wag daw siyang paandaran ni Yusek Claire Castro ng mga pasakalye nito. Wag niyo akong paandaran ng mga pasakalin niyo. Pero sa totoo, Senate President Soto, kinampihan si Yusek Claire Castro. Sabi ni Senate President Soto kay Robin, ay dapat kasi niyan, pinadala mo muna yan sa NBI. Tapos, pinarinig sa NBI para yung NBI ang magde-decide kung totoo nga ba yan, kung authentic ba yan. Kasi kailangan maano yung authenticity niya. Kaya sabi ni Senate President, so why don't we send it to the NBI for a voice print? Imbis na manghuhula tayo, nagbabanggit tayo ng pangalan. O nga naman. Kaya naman si Yusek Claire Castro nagre-react kasi binabanggit nga siya doon na siya daw yun. Ay hindi nga siya yun, sabi niya. Napahiya si Robin. O sabi ni Yusek Claire Castro, wag niyo naman akusahan na ako yan. Kaya lang, nagalit si Robin kasi napahiya. Sabi ni Robin, hindi niya naman daw inaakusahan. Sabi niya, chairman daw siya ng Senate Committee on Public Information. Ang trabaho niya daw, tanungin kayo na nasa public information, hindi akusahan. Kanya-kanya po tayong mandato, kaya wag po ninyo akong paandaran ng paskalinyo. Dinaan na lang ni Robin sa mga pikon-pikon. Wag daw paandaran ng pasakalye ni Yusek Claire Castro. Pero ang totoo, siya namang nagsimula. Lalaban-laban siya sa fake news, tama rin naman yon. Laban siya sa troll, tama rin naman yon. Pero yung yung present niya ay fake news. Hindi niya naman lang binerify kung ano yun. At ang lumalabas pa nga pala dito, may kumakalat na dito, yung palang nag-uusap dun, mga DDS vloggers. DDS vloggers pala yun. Nagre-reklamo tungkol sa bayad. Kaya hindi naman pala talaga yun si Yusek Claire Castro. Kaya lang mukhang na fake news si Robin, nabudol, pinaniwala na si Yusek Claire Castro yun. Present niya. Sa pa naman, sa actual na hearing, siyempre kino-cover yung proceedings ng Senate. So pinarinig niya pa naman. Ang lakas ng kanyang loob na iparinig yun, akala niya si Yusek Claire Castro talaga yon. So gusto niyang pahiya si Yusek Claire Castro. Gusto niyang ipahiya yung administrasyon na nagbabayad ito ng trolls. Kasi ang pinagtatalunan dun sa audio, naghumihingi ng dagdag na bayad yung leader ng mga trolls. Yung nagsasalita doon, hindi. Ayusin niyo muna ang trabaho niyo. Ano bang maganda? Palpak naman ang trabaho niyo eh. O nagsasagutan sila. O ang sabi ni Robin Hood Padilla, yung isa doon na nagsasalita, si Yusek Claire Castro, ang sabi sa kanya, hindi naman na-verified, hindi na yung authenticity ng audio recording. Dapat talaga pinadala sa NBI kasi yun yung verification kung totoo nga yun, kung sino nga ba ang nandoon na nag-uusap. Dapat ginawa muna ni Robin Hood Padilla yun. Naniwala na siya sa nagbigay sa kanya ito, i-play mo ito, si Yusek Claire Castro ito. Hindi naman pala, napahiya siya. Nung napahiya siya, binara siya ni Tito Soto, dapat pinadala mo muna yan sa NBI, binara pa siya ni Yusek Claire Castro, nagalit na ngayon si Robin. Wag daw siyang paandaran ng pasakalye.
Ay, Robin Hood Padilla. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Kasalanan niya naman, eh. Kasalanan niya naman. Oh, kasi hindi niya muna ano, eh, hindi niya muna pina-verify yan, eh. Ah, anyway, ano ba namang asahan niyo kay Robin Hood Padilla? Kaya lang napahiya. Kaya nag-ano, dinaan sa alboroto na, "Wag mo nga akong paandaran sa pasakalye mo." Siyempre senador siya, eh. Ah, yun naman ano lang yun, undersecretary ang tingin niya kaya niyang anuhin yun. Pero napahiya na siya. Okey mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.